Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I give my highest praise, glory, honor, and thanksgiving to our dear Jesus. Amen. Praise the Lord. I give my double honor and respect both to our dearly beloved Norbel Pastor and to our beloved Assistant Pastor. We remember and cherish their blessed preachings and teachings. Amen. Praise the Lord. I also greet the whole beloved Almeida family and teach and everyone po isang magandang hapon na po. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus for this opportunity na pinagkaloob po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na makapiling po namin kayo. Amen. Praise the Lord to celebrate the 12th church anniversary here in South Korea. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Unang-una ko pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pag-iingat niya po sa amin, sa aming pong pagta-travel from galing po kami ng Canada, mga minamahal, umuwi po kami ng Pilipinas, papunta po rito, and tomorrow morning din po, pauwi na rin po kami ng Pilipinas dahil in a few days, public na rin po kami sa dako ng Canada. Talagang mabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kung hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi rin po namin mararating ang lugar na ito. Amen. Praise the Lord. And talagang isang malaking pagpapala po sa amin dahil alam niyo po talagang noon, kahit sa pangarap, hindi mo, dahil sa kahirapan ng buhay, talagang you can't even think about it. Pero pag naglingkod po talaga tayong tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang ang lahat ng bagay na yan ipagkakalob sa atin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Dagdagan ko na lang po yung testimony ng aking pong beloved anak. Amen. Praise the Lord na talagang noon po ang aming pong buhay, talagang nagsimula po kami ng aking beloved husband na talagang grabe po ang aming kahirapan dahil sa aming pong kabataan. Talagang andun po yung, hindi po namin alam kung paano po namin sila palalakahin noon. Pero alam niyo po talaga, isa lang po ang tumatak po sa amin, naturo ng ating beloved parents in the Lord na tayo magsumikap, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ang lahat ng bagay, Amen. pagkakalob ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus sa atin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ganoon po aming ginawa. Amen. Praise the Lord. Talagang, although nung una talagang andun po aming pong pagsuway, pero salamat sa mahal na Panginoon kami tinuwid na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpatuloy po kami maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus habang po lumalaki ang aming mga anak. Alam niyo po talagang patuloy po kami nagpagamit sa kanyang banal na ubasan. One time po, hindi po namin akalain na ang aking pong mahal na asawa ay makakarating po sa dako po ng Canada. Nauna po ang aking beloved brother-in-law na dumako po sa Canada. Wala po sa plano po talaga nila na pag-applyin din po siya. Dahil alam po na aking beloved brother-in-law na ang aking kami po ginagamit sa kanyang banal na ubasan sa dako po ng Baguio. So hindi po namin maiiwan dahil wala pa po tayong banal na gawain sa dako po ng Canada at that time. Alam niyo po talagang, pero ang plano ng tao, hindi po plano talaga na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, alam niyo po, sabi po na aking beloved brother-in-law sa aking mahal na asawa na mag-apply din siya, itry din po niya mag-apply sa dako po ng Canada. Pero alam niyo po, financially, walang-wala po talaga kami mga minamahal. Kung ano lang po yung kinikita na aking mahal na asawa sa taxi, yun lang po yung aming pong pang-araw-araw. Sapat na sapat lang po, paminsan-minsan kulang-kulang pa. Pero alam niyo po talagang, ang sabi namin, ang panalangin namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kung ipagkaloob ng mahal na Panginoon siya makarating sa lugar na yun, ibig sabihin, iproprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon lahat ng kanyang pangangailangan. At alam naman po natin mga minamahal na ang paglakad po ng papeles, agency pa lang talagang malaki na po talaga yung gagastusin. Alam niyo po talagang, pero pag ang mahal na pa yung nagplano, talagang maayos po talaga lahat mga minamahal. That's right, amen. Alam niyo po, kahit po talaga, pumunta po siya sa interview, yung kailangan po niya na mag-undergo ng training dahil sa papasukan niyang trabaho. Kailangan po niyang magbayad. Pero alam niyo po, nakaupo lang po niya. Sila na po yung nagsasabi sa kanya, ako na bahala pare. Hindi naman po niya kakilala mga minamahal. Sabi niya, ako na pare ang magbahala sa training mo. Ako nang bahala dyan. Kaya libre po talaga mga minamahal. Hallelujah. Lahat po talaga yung Amen. hiningi Glory to namin sa God. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na wala po kaming gastusin sa lahat. Alam niyo po, binvite po talaga na ating pinakamamahal na place from the first day to the time na nakalipad po siya, nakarating po siya sa dako po ng Canada. Talagang grabe po ang provision ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon po talaga pinagpala din po siya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakuha din po niya kami mga minamahal. At alam niyo po, prior to us moving nga po doon sa dako po ng Canada, alam niyo po talagang grabe po yung aking pag-alala. Dahil nga po sa
maliliit pa po yung aking mga anak noon. At the same time, high school graduate lang po ang iyong abang lingkod. Ganon din pa kamahal na asawa. So, lagi, ang naririnig po namin sa mga tao doon, sabi nila kahit daw po professional ka sa dako po ng Pilipinas, may pinag-aralan ka, kapag dumating ka sa dako ng Canada, it doesn't really matter kasi kailangan mo pa magsimula talaga. So sabi ko nga po, sa isip-isip ko, kung yung may pinag-aralan nga, nagsisimula pa. Parang wala, hindi ko po alam kung paano po kami magsisimula. Pero alam niyo po talagang umasa po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po namin sa mahal na Panginoon, kung kalooban ng mahal na Panginoon, makarating kami sa lugar na yon. Ibig sabihin siyang bahala sa amin. Amen. Praise the Lord. At alam niyo po talagang hindi po kami binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Doon po dinala po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagpala po kaming tunay, mga minamahal. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mabuti ang Diyos natin pinaglilingkuran, talagang hindi po talaga lugi mga minamahal ang pagmaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, pagdating ko po doon sa dako po ng Canada, wala pa po tayong, bali ang ating pong banal na gawain lang is, once a month po, every last Saturday of the month. Yung lugar po namin, mga minamahal, is almost 12 hours away from yung sa ating pong banal na gawain. Pag sinabi po sa Canada na 12 hours away, travel time po yun, hindi po yun ang distance, mga minamahal. Tumatakbo po ka po na ng 110, 120 an hour. Wala pa pong stopover yun, mga minamahal. So, ganun po kalayo ang ating banal na gawain sa lugar na yun. Alam niyo po, pagdating po talaga ng grabe po talagang struggle ko, mga minamahal. Uyak po talaga ako niyak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung dinala mo kami dito sa lugar na ito para ganito lang, mahal na Panginoon, uwi mo na lang kami sa Pilipinas. Mahal na Panginoon, kahit na pakonti-konti lang doon ang pagpapal namin dahil pinuprovide nyo naman, mahal na Panginoon. Pero andun po yung yearning namin sa yung pagdalo sa ating banal na gawain. Alam niyo po talagang ganun po yung iyak ko sa mahal na Panginoon. Pero alam niyo po talagang hindi po kami binigo ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, nung nandun na po kami, pinalipat po kami na ating pinakamamahal na Panginoon sa lugar na may gawain po tayo. And a few weeks later po, alam niyo po talagang nagdala po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng ating mga manggagawa doon. Amen, praise the Lord. Nakapagsimula po tayo ng 3 times a week. Amen, praise the Lord. Alam niyo po, nung time na yon, nagtatrabaho po ako sa isang cafe. Nagsastart na po tayo ng ating Wednesday noon, ng gabi after na po ng trabaho ng ating mga beloved kapatiran. Alam niyo po, every time po na Wednesday service po natin, hindi po ako makadalo dahil ang trabaho ko po pang gabi. Alam niyo po talagang habang nagtitimpla po talaga ako ng kape, tumutulo po talaga yung aking luha. Sabi ko, mahal na Panginoon, nagtitimpla ako ng kape dito, siguro sa gawa ay nagkakapuspusan na sila. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko hindi mo ako dinala sa lugar na ito para mapabayaan kong aking pagdalo sa aking banal na gawain. Alam niyo po talagang, iyak ko po sa mahal na Panginoon. Alam niyo po talagang totoo ang Diyos natin pinaglilingkuran, mga Amen, minamahal. amen. Hallelujah, Praise the Lord. Dahil alam niyo po talagang, umalis po ako sa trabaho yon, lumipat po ako sa isang trabaho. Nung naghahanap po ako, lumipat po ako sa isang convenience store naman. Sabi nung may-ari sa akin, kasi Muslim po yung may-ari, sabi niya, bakit ka naghahanap ng ibang trabaho? Eh, okay naman yung trabaho mo doon. Sabi niya, pareho din ang sahod. Actually, mas malaki pa nga po dahil nung ino-offer na po nung sabi ko po na alis na po ko sa trabaho, ino-offer na po nila sa akin yung supervisory position, tinataasan po nila ako. Pero dahil hindi po yun ang aking desire, sabi ko, gusto kong maghanap talaga ng, makakadalo po talaga ako ng ating banal na gawain. Alam niyo, yun po ang sinabi ko doon sa may-ari ng store. Tapos sabi niya ganyan, tinanong pa po niya yung aking background. Wala po, ang inyong abalingkod, wala po talaga akong experience sa trabaho, mga minamahal. Naging domestic helper lang po ako sa dako ng Hong Kong. Yun lang po aking experience, mga minamahal. Education-wise, wala din po talaga. So sabi niya, wala daw po akong experience. Pero sabi niya, sige, dahil nakikita ko, sabi niya, of all the Filipinos that I talked to, sabi niya ganyan, iba yung paniniwala mo sa Diyos mo, sabi po niya ganyan. Tapos sinanong po niya, what if, sabi niya ganyan, there will come a time na sabihin ko sa'yo na hindi ko na pwedeng ibigay sa'yo. Kasi ang sabi ko po, gusto ko lang makadalo ako ng Wednesday, Friday, Sunday. Yun lang po talagang hiningi ko sa kanya na kung anong gusto ko. Tapos sabi niya, what if there will come a time na sabihin ko sa inyo na hindi ko na pwedeng ibigay sa yung schedule na yon. Sabi ko ganyan sa kanya, di ibig sabihin, hindi rin ito yung katugunan ng aking prayer. Then that means I have to move on. Sabi ko, kailangan ko na rin maghanap ng iba. Tapos sabi niya ganyan, kahit na mawalan ka ng trabaho dahil dyan sa
paniniwala mo sa Diyos mo? Sabi niya ganyan. Sabi niya, yes. Bakit? Sabi niya, because I believe na pag unahin mo ang mahal na Panginoon, all things, lahat ng bagay, pagkakaroon ng mahal na Panginoon That's sa'yo. Yun right, po talaga yung amen. sinabi ko sa kanya, Hallelujah, mga hallelujah. minamahal. Tapos alam niyo po, sabi niya ganyan, kakaiba kasi lahat ng mga Pilipinong nakausap ko, kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat, karamihan sa mga Pilipino doon, pag may trabaho talagang tinitake advantage nila kasi kaya nga po nandun po tayo dahil for a greener pasture, magtrabaho. Pero alam niyo po talagang sabi po niya ganyan, okay, sabi niya, dahil nga po yung shift niya, sabi ko, I will give you your Wednesday. But then you have to wait for me dahil Muslim nga po siya, mga minamahal. Kailangan din po niyang sumamba. May ano po sila, may ano din po sila ng Friday. Sabi niya, just let me finish yung pag-attend din po niya. Tapos after that, you can leave and you can go to your church too. Alam niyo po talagang grabe ang ating pinakamamahal na Hallelujah. hindi Praise po the siya, Lord. mga minamahal. Pero alam niyo po, hindi po nagtapos doon dahil ang panalangin ko po sa ating pinakamamahal na point, sabi ko, ang turo po ng ating beloved parents in the Lord, ask, maging specific ka sa paghingi mo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At kung makakalugod sa ating pinakamamahal at ikakaayos ng paglilingkod natin, walang dahilan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus para hindi pagkaloob yan sa ating mga That's minamahal. right, amen. Alam niyo po, yun po aking pinanghawakan. Sabi ko sa mahal na Panginoon, dahil at that time po, kahabagan ng mahal na Panginoon, dumadami na po rin po yung ating banal na gawain sa iba't ibang lugar po ng Canada. Alam niyo po, kahit gusto po naming mamasyal, mga minamahal, hindi po kami makapamasyal dahil inuuna po natin lagi yung gawain. Wala po talaga, yun po yung ating pong buhay, mga minamahal, yung pagdalo sa ating banal na gawain. Tapos dumadami na rin po, gusto po natin maka-attend lagi sa mga church anniversaries dahil yun po yung ating kalakasan, ang ating fellowship sa ating pong kapwa Kristiyano. Alam niyo po, sabi ko, mahal na Panginoon, panalangin ko sa mahal na Panginoon, bigyan niyo po ako ng trabaho 3 times a week, mahal na Panginoon. Gusto ko 8:30 to 5, mahal na Panginoon. Gusto ko po ang holidays ko every weekends, lahat ng statutory holidays ko din. Mahal na Panginoon, gusto ko din ng paid vacation. Sinabi ko po talaga lahat yun, mga minamahal. Sabi ko po, dahil alam niyo po, mga minamahal, ang katotohanan po, pag isang job ka lang doon po sa dako po ng Canada at minimum wage ka lang po, hindi po talaga kakayanin dahil marami kaliwat kanan po talaga ang bills. Alam niyo po, sabi ko, mahal na Panginoon, humihingi na nga lang din ako, lulubos-lubusin ko na mahal na Panginoon. Alam niyo, mahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko ng trabaho na kasya lahat. Ayoko na ayokong mag-second job, mahal na Panginoon. Isa lang, mahal na Panginoon. Dahil gusto ko yung natitirang oras ko para sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo ba talaga, hindi ako binigo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. One time po, hindi pa ako naghahanap, mga minamahal. Dahil, kumbaga, sabi ko, mahal na Panginoon, in your time, in your perfect time, alam ko na ipagkakab sa akin na mahal na Panginoon. Alam niyo po, one time po, nasa store po ako. Meron po kami pumasok na isang customer lang po siya. Bumili lang po siya. Tapos, umalis. Bumalik po siya. May line up po ako doon sa store. Nakipila pa po siya, mga minamahal. Tapos, nung nasa harap ko na po siya, binigyan niya lang po yung kanyang business card. Sabi na, we're looking for somebody na maging isang receptionist daw po sa kanilang office. Sabi na, and kabangan malapay, sabi niya, you look friendly, sabi niya ganyan. If you're interested, you can come and we'll talk to you. Sabi ko niya ganyan. Alam niyo po, ang unang, hindi ko po, wala pong tinanong. Ang sabi ko lang po sa kanya, is your office open from 8:30 to 5, Fridays to Saturdays? Yun lang po kasi ang tinanong ko sa kanya. Dati pong banal na gawain po talaga, Wednesday ng gabi, Friday ng gabi, at saka Sunday po. Sabi niya, yes, sabi niya ganyan. Sabi niya, okay, sabi niya, in-schedule na po niya ako ng Tuesday. Pero alam niyo po, right there and then, pinasalamatan ko dahil alam ko yun ang katugunan ng panalangin ko sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At alam niyo, mga minamahal, pagdating ko po sa opisina at that time, wala po talagang nangyaring interview. Sinabi niya po lang kung magkano yung offer ko, yung bayad, yung salary ko po, yung oras namin ng office namin, yung bakasyon ko,
may paid vacation po ako, mga minamahal, lahat ng statutory holidays, holiday. Kung ano po yung hinay ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagkaloob niyo po yun na ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Talagang napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Higit sa lahat, talagang nakakasunod po ako sa kabanalan, sa kabanalan. Amen. Praise the Lord. Kaya napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, hindi po nagtapos dyan dahil nung una po talagang mababa po talaga yung aking sahod, mga minamahal. Pero hindi ko na po tinignan yun. Alam ko po na in time, ipagkakalob din yun sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo, sa patuloy po namin paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, patuloy nagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pangako ng mahal na Panginoon, hindi po niya tayo gagawing buntot, kundi laging ulo, mga minamahal. That's right, Amen. amen. Praise the Lord. And alam niyo po, hanggang ngayon, talagang kahabagan ng mahal na Panginoon. Ako lang po yung Pilipino sa amin, aside from my sister po, dahil habang naman na pinakapasok na po siya, ako lang po yung Pilipino, pero nasa management position po yung abang lingkod. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang totoo po ng pagbibigay siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Dahil alam niyo po, noon talagang hindi po pumapasok sa isip ko na makapaglakbay nga po sa mga iba't ibang lugar dahil wala nga po talaga financially, wala po kami, mga minamahal. Pero totoo ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Ngayon, kahabagan ng mahal na Panginoon, kung saan-saan na rin po kami nadadako. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy kami ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Amen. Praise the Lord. Yung aming pong problema noon, mga minamahal, dahil di po namin alam kung paano namin palalaki na aming mga anak, kung paano po namin sila pag-aaralin. Alam niyo po talagang pinag-aral po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon, pareho, may dalawa po kaming anak, mga minamahal. Pareho na po silang professional. Amen. Praise the Lord. May kanya-kanya Glory din to po God. silang pamilya. Alam niyo talagang habang lumalaki po kami, habang nandun po kami, mga minamahal, talagang very liberated po ang utak ng mga nasa dako pa ng North America, mga minamahal. At the age of 18, sa simula pa po ng 16, nag-prepare na po yung mga kabataan para umalis sa kanilang mga magulang. Dahil freedom na po nila yun, mga minamahal. Bilang mga magulang, hindi mo po sila pwedeng hindi payagan because that's their rights. Alam niyo po, yun po yung aking takot ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Takot ko po talaga dahil siyempre, ina-expose po sila sa ganung culture. Pero alam niyo po talagang ang panalangin ko po sa mahal na Panginoon, pagsubikapan po namin maglingkod tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, pero bahala din po mahal na Panginoon sa aming mga anak. Alam niyo po talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil lumaki din po sila na may takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Sa paglilingkod. Amen. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po, salamat sa mahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin every time po na nagta-travel kami, mga minamahal. Dahil sabi ko nga po, pag nag-travel po doon, grabe po talaga, kahabagan ng mahal na Panginoon tayo ginagamit. Nagta-travel po kami kahit po winter, kasagsagan po talaga ng winter. Alam niyo po, one time po, mag-church anniversary po tayo sa isang lugar po. That is only 2,500 hours away po, 4.5 hours away from our place. Pero that time talagang nag-blizzard po talaga, mga minamahal. Tapos yung pong kalsada, kung alam niyo po yung pang halo-halo, yung kinukuskus nating halo-halo. Nag-black ice po talaga pati kalsada, mga minamahal. Talagang halos nag-skid na lang po talaga yung mga sasakyan, mga minamahal. Ang dami po mga disgrasya. At that time, akala po namin, sasabihin po ng ating beloved Minister, beloved Kipods, na wag na po kami magbiyahe. Alam niyo po, ang sabi niya lang po sa amin, manalangin kayo sa mahal na Panginoon. Pag-ingatan kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po talagang nung nagbibiyahe po talaga kami, wala po talaga kami makita, mga minamahal. Hindi po namin alam kung kalsada ba yung dinadaanan namin dahil puro puti na po, mga minamahal. Tapos kapag may nag-overtake po sa amin, talagang halos wala na po talaga. Pag baba mo, hindi mo alam kung nasa ang lugar ka na. Nakarely na lang po kami dun sa GPS, yung tinuturo na lang po ng GPS. Pero pag hiwala ka po talagang, tapos at that time po, talagang nagsisimula pa lang po kami talaga doon sa dako po ng Canada. Wala pa po kami maayos na nasasakyan, mga minamahal. Hindi pa po all-wheel drive yung aming sasakyan, naka two-wheel drive pa po kami. Talagang grabe po talaga. Kahit may palusong, talagang nag-i-slide na lang po yung aming pong sasakyan. Di po namin alam, pero grabe lang po yung rebuke namin. Hallelujah in Jesus' name. Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po talagang maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil it took us 11 hours po, mga minamahal, na magbiyahe. Pero andyan pag-iingat ng ating pinakamamahal na Glory to God. sa amin. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah.
may mga times din po na talagang doon po kasi bundok po talaga yung aming travel. So habang nagbibiyahe ka talagang may mga nagko-cross din mga deer, moose, kahit na ano po na wild animals po talaga. Talagang muntik-muntikan na lang po, nasa harapan na lang po namin yung mga wild animals, pero talagang grabe yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin. Amen. Praise the Lord. Kaya wala po talagang kalugihan mga minamahal ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. May mga struggle, yes. Kasama po yan. Kahit hindi po naglilingkod sa malapay, meron din po sila. Ang kabutihan lang, ang diferensya lang po natin dahil alam natin na may Diyos tayo pinaglilingkuran na tumutugon sa ating mga panalangin. Amen. Praise the Lord. Talagang maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat, patnubay, paggabay niya po sa amin, sa paggabay niya po sa aming pangangailangan sa araw-araw, higit sa lahat sa patuloy niya pong paggamit sa amin sa kanyang banal na ubasan. At hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, kadakilaan, kapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.